Honestly, patuloy akong nagfo-focus din sa dalawang bagay na to dahil itong dalawang bagay na to, sobrang laki yung naitulong niya sa growth ng channel ko. Question: ilang beses mo na ba sinabing mag-YouTube na ako next month? Ay, hindi pala. Kapag kumpleto na pala yung mga gamit ko, saka ako mag-i-start. Ay, teka, medyo busy pala ako ngayon. Sa susunod na lang pag hindi na ako masyadong busy, pag meron na akong time. Ayan. 2025 na tayo mga ma'am sir, papunta na po tayo sa 2026. Pero wala pa ring first upload. O di kaya naman after ng first upload, hindi mo na nasundan yung first upload mo. Relate ka rin ba? Don't worry mga ma'am sir, kung relate ka, listen carefully. Hindi pa huli ang lahat. At kung may bala ka talagang maging content creator, yung seryoso ha, yung committed ka talaga na maging isang content creator dito sa YouTube, ito yung dapat mong gawin bago mag 2026. Kaya kung interesado ka, panoorin mo ng buo ang video na to. Hello mga ma'am sir, welcome back sa aking channel. Kung bago ka dito, ako si Jem at nagbibigay ako ng mga tips para sa mga aspiring YouTubers. Alright, kung matagal mo nang gustong magsimula as a content creator dito sa YouTube pero lagi kang nagdadalawang isip, mga ma'am sir, this video is for you. Sa video na to, pag-uusapan natin kung bakit hindi pa huli ang lahat para simulan mo yung YouTube journey mo at kung ano yung mga dapat mong gawin bago mag 2026 sa magkaroon ng momentum, audience, at growth. Whether beginner ka, nagpaplano pa lang na mag-upload, o na-stuck sa paggawa ng content. So sa video na to, tutulungan kitang magising, magdesisyon at magsimula ngayon na. So, bakit 2026? Bakit kailangan mong pagplanuhan yung pagpasok ng year 2026? Simple lang. Dahil sa loob ng isang taon, ito lang naman yung mga posibleng pwedeng mangyari. Sa loob ng isang taon guys, hindi imposible na maging isang monetized channel ka. Hindi rin imposible na maging skilled editor ka. At sa loob ng isang taon, hindi rin imposible na magkaroon ka ng solid na niche or solid na mga topic sa YouTube. At pang-apat, sa loob ng isang taon, pwedeng mangyari na magkaroon ka ng mga loyal audience. Pang-lima, higit sa lahat, sa loob ng isang taon, pwedeng mangyari na magkaroon ka ng stable income mula sa YouTube. Kaya ito yung mga bagay na kailangan mong paghandaan, kailangan mong gawin bago mag 2026. But only if you start now. Kung sisimulan mo ngayon. Kasi hindi mo marireach yung mga yan kung hindi ka magsisimula. Paano mo makukuha yung mga yan kung hindi mo sisimulan? Paano mo marireach yung mga nabanggit ko na yan kung hindi ka mag-i-start ngayon? Ulitin ko mga ma'am sir ha, para makapag-start ka as a content creator dito sa YouTube, hindi mo kinakailangan ng perfect na mga gamit. Hindi mo kinakailangan ng perfect na mga idea. Ang kinakailangan mo dito, first move. And trust me, lahat ng mga kilala mong mga sikat na content creator ngayon, nag-start din sila sa mga pangit yung quality ang video. Ngayon kung nagdadalawang isip ka, naiintindihan ko guys, kasi may mga realidad tayo na kailangan i-consider eh. Ano-ano yon? So ito yung mga realidad. Unang-una, in reality, may mga content creator na mas magaling sa'yo. May mas maayos na mga kagamitan. Totoo yan. May mas maraming oras. Tama. At may mas maraming budget. Pero alam mo, yung isang bagay na meron ka na wala sa kanila, your story, yung kwento mo, yun po yung importanteng bagay na meron ka. At yun yung hanap ni YouTube, authenticity. Not perfection, not expensive gears, not fancy intros. It's just you. Yung journey mo, yung growth mo, yung struggles mo, yung kwento mo. O hindi mo kailangan ng mamamahaling gamit. Ang kailangan ni YouTube yung kwento mo. Yung pagiging totoo mo sa mga vlog mo. Okay, ito yung gawin yung mga ma'am sir. Bago mag 2026, i-documented ninyo lahat. Kung nagsisimula pa lang kayo, kung ano pa lang yung gamit na meron ka, hindi mo alam. Wala kang idea na darating yung time. Yung video mo na yan, na akala mo simple lang. So yan pala yung video na mag-i-inspire sa libo-libong mga content creator dito sa YouTube. Totoo yan mga ma'am sir. Kaya importante yan. Advice ko sa inyo bago mag 2026, documented mo lahat. Pwede yung mga may first upload on YouTube, mga ganon. Unang araw ko sa YouTube as a content creator, ako nagsimula sa YouTube. You're looking for the best content? It's okay na mag-start ka ng wala. Growth content is very important. People love watching progress. Gusto mong mag-grow sa susunod na taon, focus kayong i-master itong nagmamatter na dalawang skills na to sa YouTube. Honestly, patuloy akong nagfo-focus din sa dalawang bagay na to dahil itong dalawang bagay na to, sobrang laki yung naitulong niya sa growth ng channel ko.
I want you also na mag-focus din sa dalawa na to. Number 1, title and thumbnail. Ito kasi yung pumapansin sa mga tao. I mean, kapansin-pansin sa'yo eh. Yung video mo, paano mapapansin yun? Kung hindi solid yung thumbnail at title mo. So, kailangan yung goal mo, makapag-create ka ng papansin. Okay? Papansin na thumbnail at title. Imagine ninyo, kung hindi ka pansin-pansin yan, hindi i-click yan. Kung hindi i-click yan, wala kang views. Kaya isa to sa nagmamatter talaga dito sa YouTube. Kahit gaano pa kaganda yung video mo, kahit gaano pa kahaba yung ginawa mong video na yan, kung hindi papansin yung thumbnail at title na ginawa mo para sa video na yan, hindi i-click yan, walang manonood dyan. Paano gumawa ng thumbnail? Ma'am, kailangan ba may laptop ka? Kailangan ba may computer ka para makagawa ng thumbnail? Hindi po. Sa pinakaunang content ko, Android phone lang yung gamit ko sa paggawa ng mga thumbnail ko. And as you can see mga ma'am sir, na yung mga thumbnail ko, ng mga unang-una, hindi rin ganun ka-solid. As in, pinapractice ko talaga siya. Hirap talaga ako sa thumbnail, aaminin ko, ng mga unang-unang mga video ko. Pero lahat naman nadadaan sa practice eh. Yan yung pang-edit na ginagamit ko sa thumbnail. Nag-start ako sa Canva. Canva at CapCut, enough na para makagawa ka ng effective na thumbnail sa YouTube. Okay, pangalawa, retention. Retention po ang magpapaviral sa video ninyo. So kapag sinabing retention mga ma'am sir, importante na walang dead air sa mga video natin. Mga cut man, very quick and solid yung storytelling natin. And wag natin kalimutang maglagay ng tinatawag na curiosity gaps. So isa yan sa nakakatulong para magkaroon tayo ng taas na retention sa mga video natin. Mga ma'am sir, sinasabi ko sa inyo, kung magagawa nyo to, kahit small channel ka, malaki yung possibility na magkaroon ka ng viral na video. Huwag niyong problemahin yung subscribers count dahil once na nagkaroon kayo ng viral na video, kasama yan sa tataas. For example na lang, mga ma'am sir, ito mismo yung channel ko na to. Bago ako nagkaroon ng viral na video na nag-iisa about sa YouTube tutorial kung paano ako nagsimula sa YouTube, yun yung ginawa kong video na hindi ko alam hindi ko alam na mag-viral siya. Umabot na ngayon ng 280k views. Dahil nung first upload ko noon, napakahina ng views noon. Hindi ka agad yun sabing 1k views. Ang tagal nga noon bago nag 1k views. 4 months, I guess 4 months bago nag-boom yung video ko na yun. And mga ma'am sir, yung subscribers ko po noon, nasa 14k. 14k subscribers lang po ako noon. Because of that viral video, 14k po, na doble yun. Look at now, 30k subscribers na po tayo. Huwag nyo pong problemahin yung subscribers count ninyo. Dahil kapag nakapag-create kayo ng effective na video, good quality na video, at mag-viral yan, kasama na tataas yan lahat. Watch time, also your revenue kung monetize channel ka na. So focus on your story, focus on your content, focus on these 2 skills na nabanggit ko. Mga ma'am sir, hindi pa po huli ang lahat. Pero tandaan po natin na kapag nasasanay tayo na hindi nakakapag-update at hindi nakakapag-upload, nawawalan tayo ng hope doon sa goal natin na gusto nating maging isang content creator dito sa YT. And before I end mga ma'am sir, gusto ko lang magbigay ng big shout out sa mga members ng channel ko. Ayan, sobrang thankful po sa mga loyal members ng aking channel. Thank you so much sa inyong mga sir. Ayan, sa mga gustong mag-join po sa membership ng aking channel, ayan, mga ma'am sir, i-click nyo lang itong join button. Makikita nyo yan dyan sa pinaka bandang taas ng channel ko. And may makikita kayo dyan, katabi ng subscribe button. No, may nakalagay join. So, iyang join button na. I-click nyo lang po yung join button para makapag-join po kayo sa aking channel memberships. Ang kagandahan po kapag member po kayo ng ating channel, so priority po yung mga concern ninyo or kinakailangan nyo ng guidance sa channel ninyo, you can reach me on my social media accounts. Priority po yung mga concern ninyo kung meron kayong problema sa inyong mga channel. And also, so one of the perks that you will get is priority po kayong ma-replyan sa ating comment section and also automatic included po kayo sa ating weekly shoutout. Pag naklik nyo na po yung join button mga ma'am sir, may lalabas po na ganitong amount. So dyan sa amount mga ma'am sir, unahan ko na po kayo. Wala naman pong sapilitan yan ha. For those lang na-afford. Before kasi 129 yan. So binaba ko na yan ng 79 pesos only per month.
Yes, our channel membership fee is for only 79 pesos per month na po yan. Once part na po kayo or member na po kayo ng ating channel, so magkakaroon kayo ng ganitong badge. Kaya malalaman ko kaagad kung sino yung mga members ng aking channel. For example, yung katulad dito kay Sir. So for example, katulad nito, ayan, yung kay Sir Gerson, ayan, may brown badge doon sa name niya. Kaya malalaman ko kaagad kung sino yung mga members ng aking channel. So ayun, and also yung mga bagong viewers, bagong subscribers natin dyan na, yung very supportive and mga loyal subscribers natin. Thank you so much sa patuloy ninyong suporta po sa ating YouTube channel. More power din po sa inyong mga channel, and I'm hoping na lahat po tayong mga small content creator ay sumakses dito sa mundo ni YouTube. O ayun lang guys, and bago ko makalimutan, meron din palang nagpapa-shoutout sa atin, isa sa mga kababayan natin na taga Palawan. Ayan si Idol Gerald TV ng Linapakan, Palawan. Ayan, hello to you sir, and more power din po sa inyong channel. So ayan guys, I hope nakatulong sa inyo yung video natin ngayon, lalong-lalong na doon sa mga nagpaplanong magsimula as a small content creator dito sa YouTube na nahihirapan o nagdadalawang isip. Ayan, gawin niyo yung mga bagay na nabanggit ko dito sa mga video na to kung talagang willing kayo and dedicated maging isang content creator and mag-grow yung channel ninyo sa pagpasok ng 2026. So ayun lang mga ma'am sir, if you think na nakatulong sa inyo yung video na to, please like and subscribe at i-hit nyo na rin po yung ating notification bell para lagi po kayong updated sa ating mga bagong video. So ayun lang mga ma'am sir, have a nice day, thank you for watching and see you on my next video. Bye po!